Hello. Hello, hello, hello. Hello. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat ng pagsamba ninyo sa Diyos. As we gather, may your Spirit works within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. As we gather, may your Spirit works within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end.
morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Vast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Tayo po ay manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkakataong ito na kami ay inyong pinagtipon-tipon muli upang kami ay makalahok sa midweek service namin, Panginoon. Nawa Ama, patuloy niyo po kaming gabayan, bigyan ng kalakasan, pisikal at spiritual, Panginoon, lalo na sa mga pagkakataong katulad nito na nahaharap na naman po kami sa panibagong pagsubok, Panginoon. Nawa Ama, patuloy niyo pong gabayan ang iba pa pong ang mga kapatid na nais na makasama namin sa pook na ito, Panginoon. Nawa Ama, gabayan niyo po rin ang mga nasa online na patuloy na lumalahok sa aming mga katulad ng pagtitipon na ito, Panginoon. Nawa Ama, hawakan niyo ang aming mga kamay. Huwag po sana kami makabitaw at kami ay patuloy na makalakad. Nakawangis ninyo, Panginoon. Ang lahat po ng ito ay aming dinudulog sa inyong luklukan sa ngalan po lamang ng inyong bugtong na anak at aming tagapagligtas, si Kristo Jesus. Amen. Kapatid, ating pong basahin ang Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Mateo, panatang 24, talatang 1 hanggang 12. Ganito ang kanyang sinasabi. Si Jesus ay lumabas sa templo at pag-alis na nang lapitan siya ng kanyang mga alagad upang ipakita sa kanya ang mga gusali ng templo. Sumagot siya sa kanila, "Hindi ba't nakikita ninyo ang lahat ng mga ito? Tinitiyak ko sa inyo, wala rito maiiwan kahit isang bato na nasa ibabaw ng isa pang bato. Lahat ng mga ito ay pawang ibabagsak. Ang kahirapan at pag-uusig sa darating." Habang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng mga Olibo, nilapitan siya ng mga alagad. Sinabi nila, "Sabihin mo po sa amin, kailan magaganap ang mga bagay na ito at ano ang palatandaan ng inyong pagdating at ng katapusan ng panahon?" Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Mag-ingat kayo na huwag kayong lilinlang ninuman, sapagkat maraming darating na gagamit ng aking pangalan na magsasabing sila ang Kristo at marami silang maililigaw. At makaririnig kayo ng mga digmaan
At nang usap-usapang ng mga digmaan, mag-ingat kayo at huwag kayong mabahala sapagkat kailangang mangyari ito, ngunit hindi pa ito ang wakas. Lulusob ang mga bansa laban sa ibang bansa at magdidigmaan ang mga kaharian sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng tagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Subalit ang lahat ng ito ay pasimula pa lamang ng paghihirap na katulad ng sa panganganak. Pagkatapos ay darakpin kayo upang pahirapan at kayo'y papatayin. Kayo'y kamumuhian ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Maraming tatalikod sa pananampalataya, magkakanulo sa isa't isa at magpuot sa isa't isa. Maglilitawan ang mga maraming matukuwad na propeta at lilinlangin nila ang marami. Dahil sa paglaganap ng kasamaan, marami ang manlalamig sa kanilang pag-ibig. Ngunit ang matirang matibay hanggang wakas ay maliligtas. Pagpalain tayo ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Matindi itong translation na binasa ko eh. Magkaiba siya doon sa NRSV na translation. Matindi itong matirang matibay, no? Very familiar yung pangyayaring ito, mga kapatid, na naitala sa Biblia. In our time, yan ngayon ang kinakatakutan ng buong mundo. Yung nagsasama-sama ang bansa sa kapwa bansa, naggugrupo-grupo sila, tapos maglikha ng parang girian, magpapakita ng kanilang puwersa, magpapakita ng kanilang mga missiles, magpapakita ng kanilang mga nuclear, at magpapakita ng kanilang mga malalakas na armas para sa pandigma. So dahil dito, nag-uudyok ito ng tinatawag na paglalaban-laban. Di ba? Ay kung kapitbahay mo nga lang, pakitaan ka lang ng baril, umiinit ang ulo mo. Di ba? Yan pa kaya ang mga bansa na yan na may mga kapangyarihan na kaya nilang maglusaw ng isang bansa sa isang pindot lang ng kanilang mga missiles, ng kanilang mga nuclear bomb. Yun pa kaya hindi iinit ang kanilang ulo, makita nila, andyan ang Pilipinas, andyan ang Australia, andyan ang US, andyan ang Japan, andyan ang United Kingdom, andyan yung India. Nagsama-sama. Tapos sa pagsama-sama nilang ganyan, nakikita ng iisang bansa lang. Di ba? Now, anyway mga kapatid, it is written in the Bible that what is happening now. Kaya kung titingnan natin, akala natin ang mga nangyayari sa mundo ay hindi naitala sa Biblia. Lahat na mga nangyayari sa daigdig, kahit na lang dito sa Pilipinas, particularly Philippines, lahat na mga nangyayari sa bansa natin, nakatala sa Biblia. Yung mga magnanakaw, sa Biblia nakalagay. Yung mga tulisan, nakalagay sa Biblia. Yung mga hold-upper, nakalagay sa Biblia. Yung mga may sakit, nakalagay sa Biblia. Yung mga nagugutom, nakalagay sa Biblia. Yung mga naghihikahos, nakalagay sa Biblia. So lahat ng mga nangyayari sa bansa natin, sa mundo natin, sinasabi po ng Biblia yan. Walang duda na tama ang sinabi ng Panginoong Jesucristo. Nang lahat ng bagay na ito ay mangyayari bago pa darating ang wakas. So the end of the history, or the end of the human history, very crucial ang mangyayari mga kapatid. Bakit? Yung mga bansang makapangyarihan po, tulad ng Amerika, tulad ng Germany, Australia, British, India, China, Japan, Russia, yung mga bansa na yan makapangyarihan na may mga bumbang hawak na kayang lusawin ang isang bansa. Diyan lang mga kapatid, gunaw ng mundo. Pag nagsabay-sabayan sila, nagpalipad ang kanilang mga weapons, ilang
Napakalalawak at napakalalayo ang agwat, yung tinatawag mga long range bomb nila, missiles. Yung iba tumatakbo ng 350 miles. Hindi from Scarborough Shore, from man-made islands, no, sa Spratlys o sa South China Sea or sa West Philippine Sea, ay 280 lang yan, nautical miles. Mula sa Pilipinas. Wala pang 300. Hindi si makatwid. Pag pinalipad nila ang kanilang missile, ay lampas pa sa Pilipinas. Ako, mga kapatid, nakakatakot. So saan tayo pupulutin? Kaya ang tanging gawin natin, mga kapatid, manalig sa Diyos. Sabi ng Panginoon, ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Dito sa isang version na ginamit niya, ang matirang matibay hanggang wakas ay maliligtas. Tirang matibay, ibig sabihin, mga kapatid, yung pagdanas natin ng COVID-19, tapos may mga variants pa, tapos may mga tinatawag na another virus dumating sa atin. Matirang matibay lang, no, sa mundo. Sa Pilipinas, talaga matirang matibay. Kung matibay ka, matitira ka, mabubuhay ka. Pero mga kapatid, sino bang nagpapatibay sa buhay natin? Yung mga iniinom ba natin ng mga vitamins? Yung mga kinakain ba natin mga prutas? Mga kinakain ba natin ng mga masasarap na pagkain na nabili dyan sa restaurant? Yan bang nagpapatibay sa atin? Yung mga iniinom natin ng mga supplements? Yan bang nagpapatibay sa atin? Dahil masyadong nakarely ang tao dyan sa mga supplements na yan, sa mga pagkain, subalit kapos naman ang kanyang pagkain, ng kanyang kaluluwa at ang kanyang espiritu ay nauuhaw sa pag-ibig ng Diyos at ang kanyang espiritu ay nauuhaw sa pagmamahal ng Diyos. Kaya't marupok siya, mahina siya, madali siyang malusaw at madali siyang matalo at madali siyang wasakin ng mga pagsubok at problema. Kung mayroon siyang mga pinagdadaanan, madali siyang bawagsak, madali siyang tatalikod, at madali siyang manlumo, madali siyang manghina, sapagkat mahina at walang natatanggap na pagkain ang kanyang kaluluwa, sapagkat ang kanyang kaluluwa ay nagugutom din. Mga kapatid, ang kaluluwa natin kailangan din kumain. Kung paanong pinapakain natin ang mga katawang lupa, pagkatapos na tayo makaramdam ng gutom, may ayuda agad tayo, magmerienda, magluto ng pagkain yan. Kung ano mga ready-made yan na pwede tayong lutuin, luluto natin para supplyan ang ating pagkagutom. Pero how about your soul? Nagugutom yan, kapatid. Nangangailangan niya ng merienda, nangangailangan ng lunch, nangangailangan niya ng dinner. Paano natin pakainin kung hindi naman tayo nagbabasa ng salita ng Diyos? Paano natin pakainin kung hindi naman tayo nanalangin, kung hindi naman tayo nagsisimba, kung hindi naman tayo umaatin ng iba't ibang mga gawain? Remember, mga kapatid, ito po yung pagkain ng ating mga kaluluwa at ilaw ng ating landas, ang salita ng Diyos. Kinakanta pa nga natin yan, ba? Ang salita ng Diyos, diba? Aking natatalos, sa paanan ito'y ilaw, sa landas ay tanglaw. Diba? Ang salita ng Diyos, ilaw natin sa ating paanan, sa ating landasin, tumatanglaw. At yan ay pagkain. Ang sabi ng Panginoon, ang sino mang kumain, ang tinapay na ito ay hindi na muling magugutom, sapagkat ako ang pagkain na bumaba mula sa langit. Kung hindi tayo nagpapartake ng salita ng Diyos, magugutom ang ating mga kaluluwa. Kaya pasok diyan ang salita nilang maring mapabilang ka na doon sa mga tinatawag na
yung mga ready-made na mga pagkain na madaling mapanis. Kasi mahina ang ating sustansya ng ating pananampalataya. Mahina ang pundasyon ng ating kalusugan, ng ating kaluluwa. Malusog lang tayo sa ating katawang lupa, subalit ang ating mga kaluluwa hindi malulusog. Kung kaya't magtataka ka, ang dali-dali mong magkasakit. Kung kaya't nagtataka ka, ang dali-dali mong manghina. Kung kaya't magtataka ka, ang dali-dali mong magtampo, ang dali-dali mong masaktan, ang bilis-bilis mong magbago. Magtataka ka, bakit ang sigla-sigla mo naman? Busog ka naman, nag-breakfast ka naman, nag-lunch ka naman, nag-dinner ka naman, nag-merienda ka naman. Bakit ang bilis mong masaktan? Bakit ang bilis mong manghina? Kasi hindi mo pinapakain ang iyong kaluluwa na nagugutom. Kahit pagdating ng mga pagsubok sa buhay natin, madali tayong bumagsak at madali tayong nadadala. At kadalasan pa, nililigaw tayo ng mga pagsubok. Ito ang gusto ng dyablo. Na sa tuwing tayo ay nakakaranas ng pagsubok, na sa tuwing ang bawat Kristiyano na nakakaranas ng pagsubok na bumabagsak, tuwang-tuwa ang dyablo, mga kapatid, pumapalakpak pa yan sila, nagbubunyi pa yan sila, nagdiriwang pa yan sila. Sayang-saya sila sapagkat nakikita nila may isang Kristiyano na naman na bumagsak. May isang Kristiyano na naman na nawala sa harapan at paanan ng Diyos. Kaya't ang sabi ng ating Panginoon, mag-ingat kayo na huwag mailigaw ninuman sapagkat maraming paririto at magsasabi sila na sila ang Mesiyas. Ay dami-dami nagpapahayag ngayon na ang sabi nila, on March 8 ba yun? Magungunaw ng mundo. April 8, 2024, magugunaw ang mundo. Yun ang sabi nila, maraming lumabas na kanon. Sa Facebook, ang dami rin. Sa YouTube, maraming lumabas. Mga kapatid, nakakatakot yun. Pag mahina ang pananampalataya mo, nakakatakot yun. Pero mo, nabasa ko pa naman yun nung panahon yun, nabasa ko April 2 na, ay March 2. Ay hindi, 4 na araw na lang, gunaw na. Ay 6 na araw na lang, magugunaw na kasi March 8. Nabasa ko, March 2, nabasa ko. Sabi ko, ilang araw na lang? 1, 2, 3. 6 days na lang kako, magugunaw na. Diba? Mga kapatid, walang makapagsabi. Hindi tayo pwedeng mag-predict ng araw ng muling pagparito ng Panginoon para hatulan ng lahat. Sabi ng Panginoon, walang nakakaalam. Kahit pang mga anghel sa langit ay walang nakakaalam. Di ba? May mga tao nga sa bahay. May mga magulang na minsan may mga tatay, may mga nanay na may ginagawa sila sa bahay para sa kabutihan ng pamilya na wala nakakaalam. Siya lang mag-isang nakakaalam. Minsan nagtatago ng alkansya yan. Tapos ang alkansya na yan tinatago sa isang lugar na hindi na kikita ng mga bata. So, ganyan, magtaka lang si mister na bakit si misis, pag hiningan mo, lagi walang pera. Pero namamalingki naman. Di ba ganyan? Kasi may tinatago siya. Iba ang kanyang prinsipyo sa buhay bilang nanay, bilang ginang, bilang ina ng tahanan. Ang prinsipyo sa buhay upang hindi magkulang. Sapagkat pinaghahandaan niya ang maging kinabukasan ng kanyang mga anak. Kaya walang duda na kapag may mga nanay na ganito, malayong mararating ng kanyang mga anak. Ang hulihan na mangyayari diyan, lahat na anak ay makapag-aral. Kahit mahirap ang buhay, makapag-aral yan. Maraming mga magulang na sinasabi nila, anak, huwag ka na mag-aaral, ang hirap lang tayo. Pero may mga magulang naman, anak, mag-aaral ka kasi mahirap lang tayo. Yung iba, anak, huwag ka na mag-aral dahil mahirap lang tayo. Pero may mga magulang, anak, mag-aaral ka mabuti dahil mahirap lang tayo. Diba? Sa buhay natin bilang mananampalataya, sabi ng Panginoon, lilitaw ang maraming huwad na propeta. Huwad. Huwad ang sinasabi rito. Ibig sabihin pag huwad, fake.
Piki sa Tagalog. Yun, huwad nga. Ano pa? Ano pa huwad? Ha? Bulaan? Bulaan. Ano pa? Hindi totoo. Huwad eh. Di ba? Pag sinabing huwad, pirated yan. So gusto niyo bang sumamba, maniwala sa mga pirated prophets? Gusto niyo bang sumunod sa mga pirated prophets? Sa mga pirated messengers? Naalala niyo sermon ko nung last Sunday? After 125 years, ang Methodist sa Pilipinas at sa buong mundo, almost 400 years. Kasi 17th century pa tayo. Tapos may dumating sa kapitbahay mo nung 2024, may dumating na nagpapahayag. Naririnig mo, ang ganda naman pahayag na yan. Ang ganda ng tugtugan nila, wow, nakakaantig ng puso. Ha? Nag-iiyakan pa sila. Wow, grabe naman. So nainganyo ka, pumunta ka, sumilip ka, ay nakita ka ngayon, inimbitahan ka. So doon na magsimula. Siyempre pupunta ka doon, inimbitahan ka. Naramdaman mo, grabing emotion nila. Nag-iiyakan pa sila. Mga kapatid, church po yan, hindi yan punerarya. Hindi po yan St. Peter na mag-iyakan kayo dyan. Kung iiyak ka, sa sarili mo, doon sa Panginoon. Hindi yung mag-aplusan pa kayo, magkapatid dyan, o magkatabi, tahan na. Dahil pinapaiyak kayo ng pastor. Ang ganyang klaseng theology, mga kapatid, yan po ay mababaw. That is it. Theology teaching na hindi siya angkop sa kalooban ng Diyos. Ang church ay simbahan ito na kung saan dito kinukomfort yung kaluluwa ng mga tao, yung mga nahihirapan, kaya nga nagsisermon ng pastor. Ang sermon ng pastor ay about comforter, about assurance, about salvation, about grace, about love of God. Hindi yung pahirapan mong damdamin ng tao hanggang umiyak. Gusto mo talaga, may mga ganong klase ng mga simbahan, gusto nila, mga miyembro nila talagang bumalugtot na sa iyak. Tapos paglabas ng simbahan, pagdating sa bahay, paspas rin mura. Useless. Ang church, hindi po puniraryang church. Hindi po lamayan yan na dyan nag-iiyakan. Kung umiiyak ka, sinasabi kanina, kung umiiyak ka sa church, nag-iiyak ka sa Panginoon. Yun lang. Iniiyak mo sa Panginoon ang iyong naranasan. Dahil gusto mong ipalabas sa Panginoon ang iyong naranasan. So, umiyak ka sa Panginoon. Ikaw mag-isa. Lulumuhod ka sa ating mga Nelly Grills at umiyak ka pang nanalangin. Hindi yung ihiga ka, iiyak, bumubula pa ng labi. Meron bang ganun? Sa Biblia, ang mga umiyak na naghahandusay dyan, na umiyak, bumubula ang labi, yan ay mga sinaniban ng mga masamang espiritu. Napakalinaw po yan. Kaya nung makita sila ng mga alagad, o particular sa Panginoon, pinalayas ng Panginoon ang masamang espiritu ngayon. Hindi po Holy Spirit ang dumating sa mga taong yan. Kung makita mo sa kanilang church ay may nag-iiyakan at maghihiyawan at ang iba nag-aandusay. Hindi po Espiritu ng Panginoon yan. Sapagkat napakalinaw, pagbaba ng Espiritu Santo ng Panginoon sa tao, ang mga tao ay naging malakas, naging matalino, at mga mahusay ang kanilang pag-iisip. At nakapagsalita pa nga sila sa iba't ibang wika. Panahon natin, Ilocano, Tagalog, Pampanga, Batanggenyo, Bisaya. Hindi yung abracadabra. Bakit? Wala naman sinabi doon sa Biblia na abracadabra. Pinaliwanag pa ni Pablo yan. Ang sinasabi na yan na speaking in tongues, pinaliwanag pa ni Pablo yan. Pinaliwanag pa nila Pedro. Ang ibig sabihin ng speaking in tongues sa Biblia ay linguistic ka. Pag sinabing linguistic ka, kaya mo magsalita ng English, kaya mo magsalita ng Tagalog, kaya mo mag-Ilocano, kaya mo mag-Bisaya, kaya mo mag-Minuslim, kaya mo mag-Bagubo, mag-Manubo, kaya mo mag-Tiruray, kaya mo mag-Badyaw na salita, kaya mo magsalita ng Mangyan, mag-Ilocao, mga Igurot. Yun ang linguistic. Yun po ang sinasabi sa Biblia na speaking in tongues. Bakit ko na sinasabi yan? Pinaliwanag ni Pablo yan eh. Na ang ibig sabihin ng speaking in tongues ay naiintindihan mo. Patunay.
Habang nagsisirmon si Pedro, gumagamit si Pedro ng iba't ibang language. Naiintindihan naman ng mga tao. Sabi ng mga tao, uy, salita namin sa Galilea yan ah. Oh, tapos, mayroon naman, uy, taga Samaria. Salita namin sa Samaria yan ah. May nagsalita din si Pedro ng salitang Jerusalem. Uy, sabi niya, salita namin yung mga Hudyo yan. Hudyo, salita namin yan ah. Ibig sabihin, naintindihan nila, hindi yung abracadabra. Kung mayroon dyan, ganyan mga kapatid, niluluko lang kayo. 100%, more than 100%, niluluko lang kayo ng mga ngaral na yan. Na nag-abracadabra sa harapan ninyo, hindi totoo yan. Sinasabi ko na talagang biblical po yan. Hindi totoo yan. Yan po ang sinasabi dito sa Biblia, sa kauli-ulihan, ang sinabi ng Panginoon, ililigaw kayo ng mga huwad na propeta. Yun po, malinaw. Hindi mo naintindihan, ligaw ka. Hindi mo naintindihan sinasabi niya, abracadabra. Sa atin, na mga Metodista, pag ang pastor ay nangangaral, ipinapangaral niya ang sinasabi sa Biblia. Hindi yung sinasabi ng kanyang dila. Hindi yung sinasabi niya kanyang kaisipan. Wala kaming karapatang ipangaral kung ano ang aming sariling isip, sariling damdamin. Sapagkat ang ipinapangaral namin ay ang salita ng Diyos na isinulat na sa Biblia. Kaya nga minsan, may nagtanong sa akin, Pastor, bakit hindi naman dito? So far, wala nang tanong sa akin dito. Sa mga nakaraan ko na mga destino sa Mindanao. Pastor, bakit pag nagsisirmon ka, hindi ka bumabanggit ng mga verses? Pagbasa mo lang ng Ebanghelyo, yun, or unang pagbasa, ikalawang pagbasa, yun ang sinisirmon mo. Ba't di ka nagbabanggit ng mga verses? Sabi ko, bakit? Ano palang problema dun? Kasi ibang mga simbahan, ratata talaga yung mga verses dito, ganyan. Hindi naman, alam mo mga kapatid, sermon yan, hindi Bible study. Pag nag-Bible study tayo, doon may mga verses tayo minagamit. Pwede kayo magtanong. Sa sermon, walang pwede magtanong. Nakikinig ka lang. Kaya nga doon sa sermon ng Panginoon, doon sa Mount, Sermon of the Mount, walang nagtatanong doon eh. Kahit kila Pedro, walang nagtatanong. Dahil kay sermon yan. Mensahe po yan. Bakit kasi pinangalan natin sermon? Bakit sermon? No? Dapat mensahe. No? Mensahe. Hindi sermon. Kasi yung sermon, parang nasa bahay ka. Araw-araw sinisirmunan ka rin nanay, di lula. Ganyan. Kaya sa atin nilagay dito, ang mensahe ng buhay. Sa liturhiya natin nakalagay, mensahe ng buhay. The message of life. So, mensahe ng buhay. So, sa atin, pinapananatili natin. Alam nyo, tayo ng mga Metodista at ng mga Romano Katoliko, pareho ang ating deliberation ng sermon. Walang mga verses na binabanggit na sinasali dyan. Kung magsali man kami ng mga pastor, no, at mga kaparian, kung magsali man ng verse dyan, referrals lang yun. May referral lang. Pero hindi yun ang sermon. Hindi yun ang mensahe. Kaya sinasabi natin mga kapatid, ang mga nangyayari sa mundong ito, mag-ingat tayo. Mag-ingat tayo. Nakakatakot, delikado, at nakapanglulumo kung sakali ng mga sitwasyon na ito ay mangyari na sa ating buhay. Ang sinasabi ko, maghanda tayo sapagkat ang sabi ng Panginoon, ang nanatiling matibay hanggang wakas ay maliligtas. Tayo po ay may katayakan na maligtas. Kung tayo nanatili sa Panginoon, anuman ang iyong estado sa buhay, anuman ang iyong pananampalataya, kung ikaw ay may tapat na kaugnayan sa Diyos, maliligtas ka. Itong Iglesia Metodista po, hindi ito nag-aangkin ng kaligtasan. Kami po ay nagpapahayag ng kaligtasan. Hindi kami nag-aangkin na kami lang ang maligtas. Dahil ang kaligtasan ng Panginoon ay para sa lahat. Kaya ang ginagawa namin bilang mga Iglesia Metodista ay aming ipinapangaral ang tungkol sa pagliligtas ng Diyos. Hindi yung pangaral para maligtas pag pumasok ka sa Iglesia Metodista. Hindi po yun. Dahil pareho-pareho tayong naghahanap ng kaligtasan. Pareho-pareho tayong naghahangad na maligtas. Hindi yung pasok ka dito sa St. Mark para maligtas ka. Hindi po yun. Ang St. Mark ay nangangaral ang patungkol sa kaligtasan ng Panginoon, patungkol sa kanyang pag-ibig, at patungkol sa kanyang buhay na walang hanggan.
Yun ang ipinapangaral natin. Hindi tayo nangaral para maangkin ang kaligtasan ng Diyos. So sa gabing ito mga kapatid, naway pagpalain tayo at patuloy tayong patnubayan ng Panginoon, pangunahan sa bawat araw upang sapitin man natin ang iba't ibang mga karanasan, pagsubok na maaaring dumating sa ating buhay, hindi tayo babagsak sapagkat kapiling natin ang Diyos. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Santo Espiritu. Amen. Atin pong dalhin ang ating mga handog habang tumutugtog po ang ating pianista. Sa mga handog, kaloob ng iyong mga anak sa sandaling ito, ang aking dalangin na ito ay iyong pagpalain at maging kasaganaan ito sa kanilang mga tahanan sa bawat araw, sa kanilang mga kailangan. Basbasan mo ito sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Santo Espiritu. Amen. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Kay buti-buti mo, kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal.
ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita, Panginoon at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Minsan pa sabihin natin, mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Hindi tayo mga kapatid. Pinupuri ka namin, Panginoon, at pinapasalamatan sa mga sandaling ito, sapagkat kami ay iyong tinagpala, sapagkat kami ay iyong iningatan. Sa pagtatapos ng aming pagsambang ito, Panginoon, naway patuloy mo kaming pagyabungin ng aming mga pananampalataya at patuloy mo kaming pagkalooban ng buhay, kalakasan at kalusugan laban sa bawat araw namin pong nararanasan ang sobrang init ng aming daigdig, ng aming mundo, ng aming bansa, na halos, Panginoon, ay kami ay magkasakit dahil sa tinding init na ito. Marami na, Panginoon, ang naapektuhan, natutuyo na ang mga batis, natutuyo na ang mga ilog, ang mga dam ay humihina na at bumababa ng tubig. Maraming natuyong mga halaman at mga pananim dahil sa init na ito, O Diyos. Patawarin mo kami sapagkat kung naging abuso ang aming mundo, Panginoon, sa kalikasan na naging dahilan ng malawakang tagtuyot, malawakang tag-init, ay patawarin mo nawa kami, Panginoon, at ibalik mo sa iyong lupain ang kasaganaan tulad ng iyong ipinangako ng sinumang magsisi na bayan at nanumbalik sa Kanya ay ibabalik mo, O Diyos, ang kasaganaan at papawiin mo ang kalungkutan ng isang bayang ito. Panginoon, ito po ang gawin mo sa aming bansa, sa Pilipinas. Panumbalikin mo ang sigla, ang kalakasan ng aming bansa, Panginoon. At itayo mo kami sa diwa ng kasaganaan upang walang maghihirap na, walang magikahos, at wala nang mga taong walang makain sa bawat araw. Marami pong natutulog sa mga bangkita, marami rin pong nagnanakaw, maraming nanghuhold up, marami naging masama dahil sa kalagayang ito na taglay, Panginoon, ang kahirapan. Sa sandaling ito, sa aming pong paghihiwalay, naway loobin mo ng mga salita namin pong narinig ay maging pagkain ito ng aming mga kaluluwa upang kami maligtas sa mga propitang huwad, sa mga propitang nagpapakunyari upang mailigaw kami, upang mailayo sa iyong paanan. Pagpalain mo ang bawat isa, ang mga kapatid namin na riyan sa kanilang mga tahanan na nakikiisa sa pagsambang ito, sa aming online na midweek service, ang aming mga kapatid na sa iba't ibang panig ng aming bansa at sa iba't ibang panig ng mundo, ang iyong pag-ibig, kapayapaan, ang iyong kasaganaan, ang iyong pagpapagaling sa kanilang mga karamdaman, nawa ang iyong ipagkaloob sa kanila, Panginoon, at maranasan nila ang iyong pag-ibig sa bawat araw upang sila'y maligtas sa anumang sakit, sa anumang karamdaman, sa anumang kapahamakan, o sa anumang mga pagsubok at problema. Sa sandaling ito, binabalik namin sa iyong lahat, itinataas namin sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon, tagapagligtas. Amen. Tanggapin natin ang pagpapala, mga kapatid, sa pamagitan ng ating amang nasa langit kay Jesucristo na kanyang anak,
na Panginoon natin, tagapagligtas ng ating buhay, kasamang Espiritu Santo, nawa ang kanyang aliw, tanglaw, ang siyang manahan sa ating mga puso, maging sa ating mga landasin. Humayo kayo mga kapatid at tanggapin ninyo ang pagpapalang ito sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Santo Espiritu. Amen. Good evening everyone, mga kapatid. Tapos na po ang ating pagsamba. Muli ay inanyayahan po namin kayo sa ganito ring oras, alas 6 ng gabi tuwing Miyerkules, sa ating pong online midweek service at dito po sa ating simbahan. Ang mga malalapit, pwede po kayong umattend. Ang mga malalayo, pwede po kayo sa ating pong online. So magandang gabi po sa ating lahat. Sa mga tinawa ang pagpapala ng ating Panginoon.